Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay may isang pangalan na hindi maaring hindi banggitin. At yan po ay walang iba kundi si Ginoong Michael Saylor. Kilala po siya bilang isang matinding taga-suporta ng Bitcoin at isa rin siya na CEO ng Strategy, isang kumpanya na nag-iipon o nag-accumulate ng napakaraming Bitcoin bilang bahagi ng kanilang long-term strategy. Kamakailan ay muling nagpakawala ng malaking puhunan ang kanyang kumpanya kung saan ay umabot ito sa $722 million. Kaya ano kaya ang ibig sabihin nito para sa crypto market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang CEO ng Strategy. Ngayon ay paano nga ba nakalikom ng $722 million ang Strategy? Yan, upang madagdagan ang kanilang Bitcoin holdings, nagbenta po ang Strategy ng tinatawag na Series A Perpetual Strife Preferred Stock, yan, or STRF. Sa simula, ang plano lang nila ay makalikom ng $500 million. Ngunit dahil sa napakataas ng demand, umabot po ang kanilang kinita sa $722 million. Ang stock na ito ay may annual dividend rate na 10%. Ibig sabihin ay kikita ang mga investors ng 10% taon-taon base sa kanilang investment. Isa po itong matalinong paraan para makahikayat ng mas maraming investors habang ginagamit ng Strategy ang pondo upang patuloy na bumili ng Bitcoin. Ngayon ay gaano po kalaki na ang Bitcoin holdings ng Strategy? Ayan, sa ngayon ay hawak na po ng Strategy ang mahigit 499,200 na Bitcoin na may halagang $33 billion. Yan, ang laki na po niyan. At sa bagong puhunan na kanilang nalikom ay malapit na nilang malampasan ang 500,000 na Bitcoin mark. Kaya ang discarding ito ay hindi bago para sa kanila. Sa simula pa noong taong 2020 ay patuloy po nilang binibili or bumibili ng Bitcoin kahit pa bumababa ang presyo nito. Naniniwala po kasi sila na sa hinaharap, mas lalaki pa ang halaga nito at magiging isang global reserve asset. Ngayon ay ano nga ba talaga ang layunin ng Strategy sa pagbili ng maraming Bitcoin? Ayan, ang pangunahing layunin po ng Strategy ay gamitin ang Bitcoin bilang kanilang pangunahing asset sa halip na cash o iba pang mga traditional na investments. Ayon po kay Ginoong Michael Saylor, mas magandang hawakan or i-hold ang Bitcoin dahil limitado lamang ang supply nito sa 21 million Bitcoin lamang ang sapagkat nasa 21 million na Bitcoin lamang po ang nag-i-exist. Dahil dito ay naniniwala po siyang tataas ang presyo nito sa paglipas ng mga panahon. Para sa Strategy, ang Bitcoin ay isa pong long-term investment na mas matibay kumpara sa fiat currency na maaari pong maapektuhan ng inflation. Sa madaling salita, imbis na itago ang pera sa bangko, mas pinipili po nilang ipalit ito kay Bitcoin na may potensyal na lumago sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa crypto market? Yan, kapag may malaking kumpanya na patuloy po na bumibili ng Bitcoin, nagkakaroon po ito ng positibong epekto sa market. Una, nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa ibang investors na patuloy na sumuporta kay Bitcoin. Pangalawa, ang pagbili po ng malaking halaga ng Bitcoin ay maaring magdulot ng pagtaas sa presyo nito dahil bumababa ang supply sa market. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, tuwing bumibili ng malaking volume ng Bitcoin ang Strategy, kadalasang nagiging mas positibo ang pananaw ng mga traders at investors. Kaya may posibilidad na tumaas ang demand. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, para sa atin na nag-i-invest or nagtitrade dito kay Bitcoin, maaari pong magkaroon ito ng positibong epekto. Kung patuloy na dadami ang malalaking kumpanya na bumibili ng Bitcoin, maaari pong tumaas ang presyo nito sa hinaharap. Kaya kung isa ka pong long-term investor, magandang senyales po ito para sa atin. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang cryptocurrency market ay volatile. Ibig pong sabihin, kahit may positibong balita, maaari pa rin pong magkaroon ng fluctuations. Kaya naman mahalagang magkaroon ng maayos na risk management sa pag-i-invest.
At ayan, sa kabuuan, ang patuloy po na pagbili ng Bitcoin ng strategy ay isang matibay na indikasyon na may kumpiyansa ang malalaking institution sa hinaharap ng cryptocurrency. Habang lumalaki po ang kanilang holdings, mas nagiging matatag si Bitcoin bilang isang digital asset. Kaya para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, magandang oportunidad ito upang pag-aralan at intindihin itong si Bitcoin. Hindi nangangahulugan na dahil ginagawa ito ng malalaking kumpanya ay dapat natin itong gayahin agad. Pero ito ay isang palatandaan na maaring may magandang potensyal itong si Bitcoin sa hinaharap. Kaya kung iniisip mong pumasok sa pag-i-invest dito kay Bitcoin, mahalagang gawin po ang iyong sariling research at unawain muna ang risk na kaakibat nito. Tandaan, ang pag-i-invest ay hindi po tungkol sa pagsunod lamang sa uso, kundi sa matalinong desisyon batay sa maingat na pag-aaral. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.